Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoodin na naman po tayo galing sa PH Update. Palakpakan, palakpakan sir. Maraming salamat po sa paglaban sa ating Pilipinas at sa katotohanan syempre sa ating Marcoleta at mga Duterte at mga kaalyado nito para sa katotohanan. Maraming salamat po. Panonoodin po natin yan, ang ingay sa laway at impeachment pero sa baha at dengbak. Dengbak siya yun, di ba? Tahimik siya ang OMO Garin. Alam mo kasi pagka public official ka, ang sabi nga nila, dapat matatag ka at hindi ka balat sibuyas. Pero bakit ito sa simpleng laway, kahit hindi naman ikaw yon, ikaw pa yung nagtatanggol. Kumare, kaibigan. Pero sir, pusyang gala naman kayong lahat. Yun lang Pwede naman dipunasan. O kaya mag-sorry or sa susunod, tanggalin mo yung laway mo, di ba? Magtatanggol ka pa, yun lang. Samantalang sa mga baha na nangyayari dito sa Pilipinas, sa dengbak siya, kailangan mong magsalita kung kasalanan mo nga ba o hindi. Tapos sa impeachment, ang daldal mo. Sa flood control, parang wala naman kaming naririnig sa'yo. Kung meron man, baka konti, hindi masyadong agresibo. Pucha, ito sa laway, baka sinama mo pa sa presko nyo o kung ano man ang tawag dyan. Diba, nakakaya yun. Mga kapatid, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. O para dito kay Garin at sa lahat ng kasama niya dito sa presko na to. Salamin tayo. Ang lagay ganito na lang ba tayo? Ang ingay natin sa impeachment, pinagtatanggol natin yung laway ni Luistro, kung ano ang sinasabi natin kay VP Sara, sa dengbak siya at sa baha sa EDSA, tahimik tayo, ganon. Oo, yun ang sinasabi natin mga kapatid. Diba? Tatangayin nyo na lang yung mga taong bayan. Ang ingay-ingay nyo pagka may pag-atake sa inyo. Napakaliit na bagay. Itaragis kayo, samantalang yun sa mga pagbaha, wala kayong masasabi. Pero pag yung Davao nagbaha, para kayong nagpipiesta. May nagbaha sa Davao City o ibang lugar doon, natural lang na binabaha Wala namang problema doon Ang sa atin, pusang gala kayo. Nananahimik kayo pag Metro Manila o sa ibang pang parte, pero pag Davao po siya, nagdidiwang kayo. Tsaka na natin papaliwanag yon. Dito muna tayo. O, iyon, napapansin na ho ngayon ang ating mga kababayan dahil ang daming stranded ngayon sa EDSA. Po siya, magsilabas ang mga maingay. Yung mga nagsabi noon na nabubwisit sila sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Pinagtatanggol ang ating bayan. Ito baha, ba't di kayo magreklamo? Sus! Panahon naman yun Hindi naman natin masisisi. Gawayan ng Diyos. Yun nga, ipinapakita sa atin ng Diyos na nandito wala akong flood control. Tinatanong nila yung mga maiingay sa social media noong mga panahon na yun, kung saan tinatawag nilang perwisyo yung ating mga kababayang INC dahil nagsagawa sila ng rally. O ngayon, ano masasabi nyo dyan sa bahana yan? Ano bang pinapanawagan ng mga kababayan nating INC noong mga panahon na yon? Yan ang problema natin Tama. Yan nga ba problema natin? Kaya ang Iglesia ni Cristo nagrally para suportahan ang tama at ayaw nila doon sa bendalo. Di ba? Napakalinaw. Nagrarally sila. Sa totoo lang, may mga pasok din ng iba dyan. Kung tutuusin, may mga mayayaman din dyan. Nasa bahay na lang. Pero nagkakaisa sila para sa panawagan sa gobyerno. Pero hindi sila pinakinggan. Bagko sinabi pa ng mga makikitid ng pag-iisip, nakaka-traffic, tama nga naman. Pero tumahimik ka na lang. Kasi para sa bayan ang ipinaglalaban nila. Ikaw, hindi mo kayang makirally kasi nga wala kang pakialam. O malilate ka sa trabaho mo. Samantalang sila umabsent para lang ipaglaban itong Pilipinas. Ngayon, itong mga to binabagyo, binabaha. Umaangal ba sila? Wala tayong naririnig. Ganyan na katarantado, kagago mga pag-iisip ng mga taga-kabila. Ang gagaling nyo pagdating sa impeachment. Maya't maya may preskon kayo sa laway nitong si Luis Trot. Pucha, laway preskon? Taragis talaga. Ipon itong si Ligutan. Pero sa
napakatinding perwisyo na hinahatid nitong baha na to, ang tatahimik nyo, mga Oo. walang hiya kayo. Doon mo malalaman talaga na wala silang care. Yun na, sa isang madaling salita. Wala silang pakialam sa Pilipinas. Tapos sasabihin nila, taong bayan gusto nang i-impeach si VP Sara. Wow! Kasi talaga itong mga to. Siyang like at siyang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa Yan, mga yan, susunod sa ating community. Siyang yung join button nandyan lang ho sa mga bagong sali dyan, ha. Maraming salamat ho. Palakpakan natin yung mga nagsishare, nagla-like, nagko-comment sa ating mga ilinalabas na reaction video. Ito, pakinggan ho muna natin itong si Genesis Gomez. Pakinggan ho natin kung ano mga punto de vista niya kaugnay sa mga na-stranded ngayon sa EDSA. Pamira, tingnan nyo na. Lakihan ho natin. Yung iba sa mga kasamahan natin dito baka medyo malabo na yung paningin, hindi nila makita na maayos. Yang mga yan sasakyan ho yan. O yan, di ba? EDSA yan, EDSA yan. O tapos baka ipakita na naman ng ibang network, pipicturean yan, tapos sasabihin na naman nila binaba yung Davao. Tapos yung picture nila EDSA. Diba? Ganun sila manipulate Para safe, hindi nila ilalagay na yan ay EDSA. O yan ay Davao. Para pag tinanong, safe sila. Kumbaga nagbigay lang sila ng example doon sa picture. Ganun sila nagmamanipula. Yung mga utak ninyo iniisip na ay, madali lang lokohin itong mga tao na to. No, yan kita nyo ho. Kung anong ika nga na perwisyo. Buti pa nga doon sa INC rally, nakakadaan kayo, mabagal nga lang. Nag-cause ng traffic, mabagal nga lang. Hindi kayo na-stranded kagaya nito. Ito pwede pang masira makina nyo pag dumiretso kayo. Kaya para dito kay DJ Chacha at Lord Libera na natulog sa studio ng visit nilang stasyon, ba't tahimik kayo ngayon? DJ Chacha, paano ba yan? Kitang-kita ka ni PH Update. Tahimik ka daw Ingay-ingay mo nung rally Angal-angal ka tapos ngayon ano na? Kakapal na mukha nyo. Gigil ako sa inyo. Eto, pakinggan natin. Nung nag-rally ang INC sa EDSA, talagang maraming naabala, may mga na-late sa pagpasok sa trabaho, merong hindi nakarating sa appointments nila, Yan. merong hindi nakapasok, at pasensya na kayo doon. Sabi naman ng iba, sobrang perwisyo daw. Pero isipin natin mabuti. May narinig ba kayo sa INC kapag panahon ng piyesta nyo at nagbabasaan kayo? Oo nga, no? Wala ring makadaan. Tapos yung mga papasok sa trabaho, papasok Binabasa, no? Tapos pag napikon, sabihin pikon. sa eskwelahan. Kahit sinasabing huwag silang basain, binabasa nyo. Sinabi bang perwisyo yun? Kapag yung Black Nazarene Oo. na punong-puno ng tao sa Maynila, may sinabi ba ang INC na perwisyo yun? Wala din naman. Kumbaga, nire-respeto namin yon, yung mga ginagawa nyo yun. Pero sa tingin namin, yung mga nagsasabing perwisyo at yung mas galit na galit, yung mga nakatambay lang sa bahay, yung mga nasa bahay lang, na mga tambay lang, walang ginagawa, Sila yung galit na galit. Yung hindi naman pumapasok. nagsa-cellphone lang, nakahiga, nakatunganga, nagsa-cellphone lang para mambash. Alam nyo kung anong Ayun, sila yung galit na galit. Sila yung mga hindi dumadaan dyan. Sila yung sila yung nagko-comment. Sila yung nambabash. Yung iba pa siguro bayaran. yung totoong perwisyo. Ang perwisyo talaga, hindi yung mga malalaking pagtitipon. Yan. Anong perwisyo? Ang perwisyo talaga, Yan. yung korupsyon at Yan. kaliwalian. Ito nga, nakikita na natin Tama. Ang perwisyo yung korupsyon. Na yung iba, tanga-tanga lang. Hindi nila, wala. Basta perwisyo yung mga nagrarally. Pero yung totoong, tama naman, di ba? Korupsyon. Ayan na, pinapakita na sa atin kasi yung flood control, di pa rin natin mahanap. Wala pa rin nananagot. Kakalimutan na lang natin, ganun-ganun na lang yun.
O ayan, baha na naman. Isang bagyo pa lang siguro ang dumarating sa atin. O yung pag yan napuruan, halimbawa may malaking bagyo tapos dumapo talaga dyan sa Malacanang. Ay, sa Malacanang, sa Kamaynilaan. Wag naman ho sana. Ayaw din naman kasi natin mangyari yun. Kawawa din yung mga kababayan natin. Kaso ilang ulit ho tayong pinapaalalahanan ng Diyos. Eto na, ipapakita ko na naman sa inyo. Kunwari, ayaw niyong maniwala. Ayaw niyong maniwalang merong korupsyon sa flood control. Puro kayo chat, eto, babahain ko ulit. Oo. Ayaw niyo na naman. O, pang ilang taon na po ba to? Hindi kayo naniniwala sa mga konti na yung kaya nadadamay po yung mga matitino. Alam nyo nga, lagi kong sinasabi, pag yung Luzon, Visayas, magkakarugtong lang yan, may malalaking tulay, or meron tayong bullet train, Luzon, Visayas, Mindanao, tapos nagkaroon ng rally, boom! Boom, panis. Eh kaso, nakasalalay sa mga taga-Luzon yung rally, di ba? Hindi natin sinisisi dahil hindi kaya. Ayaw lang kasi ng INC ng kaguluhan. Sila lang po ay nananawagan. Ang problema, 3 beses na to sa pagkakaalam ko, hindi pa rin po umuusad. Ayaw pakinggan ng Malacanang ang gusto ng mga taga-INC at sumusuporta doon sa rally. Ayaw nilang pakinggan kasi kung talagang papakinggan nila, sige, tigil nyo na yung impeachment, tigil nyo na yung ginagawa nyo kay Marcoleta, magtrabaho kayo ng maayos. Ganun sana, pero wala. Hindi nila ginagawa. Kaya ngayon ang Panginoon gumagawa ng paraan. Ayaw nyo akong pakinggan. Babain ko kayo lalo para mas makita ninyo. Ganun sana, no? O, tuloy tayo. Palakpakan natin to si Chef. Etong si Genesis Gomez. Ito kasi yung mga ibang vlogger sa Blue Up. Blue Up. Ay mga kapatid, speaking of vlogger, tayo po ay hindi bayaran. At humina din yung ating algorithm dahil nga pinabayaan natin, nagkaroon po tayo ng change name ng 2 beses. Kaya halos mahina ang ating views. Kaya sa mga gustong magpakapi po direkta, hindi po ako magsasawa sa inyong makiusap at manuyo. Yan. Ito po ang ating GCash. Nasa description din po yan mga kapatid. Para po kahit konti man lang, bulaw tayong sinuweldo. Pero salamat sa mga sumusuporta. No? Maraming salamat. Wow. Black Up. Red Up. Diba? Ganun na tayo dyan. Sa Blue Up, hindi masyadong nabibigyan ng Blue Up? Hindi masyadong nabibigyan ng break ba? Hindi. Pucha, iniisip ko nga kung mga DDS vlogger din o sumusuporta sa tama, may monthly talaga din sila, no? Galing sa pamahalaan. Sa mga Duterte, halimbawa, wala namang pera Duterte. May pera man yan na saktuhan lang din para ipagtanggol yung sarili nila. Yung mga taga-kabila talagang sabi ata nila, malaki mga bayaran yun. Kaya gumaganda yung mga gamit. Shoutout sa mga kuya natin dyan. Masyadong napapanood. Kaya dito sa PH Update, hanggat maaari, i-follow nyo ho yan si Genesis Gomez. Genesis. Kasi yung EDSA, may nagrarally man dyan o wala, traffic talaga dyan. Yan. At konting umulan dyan, Baha. may mga area na nagbabaha. Yun ang perwisyo. Yun ang perwisyo. Ang laking perwisyo nun. Laking perwisyo niyan. Anong gusto nyo? Mapeperwisyo kayo sandali, ng ilang araw? O mapeperwisyo kayo Habang buhay. habang buhay dahil sa mga korap at sa ginagawa nilang korupsyon? Tama. Di ba sana, no, ang inaatupag nila, baha sa EDSA, kahit hindi mo na yung traffic Sige, anong pwede natin gawin sa EDSA para mawala yung baha? Anong sasabihin ng Pangulo? Baka lang naman, at vision ko lang to, baka sabihin lang niya, anong magagawa natin? Ganyan na talaga yan. Ito na yung new normal. O kaya yung ulan, ipunin para magamit sa tag-init. Sa tag-tuyo. Ay, nasa na yung flood control? Anong perwisyo? Yung mga lubak-lubak na kalsada na hanggang ngayon hindi maayos-ayos. At yung Baka maayos yun. Siyempre, pagka na-impeach si BP Sara, baka tumubo na lang dun yung semento, maging patag yun. Pag na-impeach nila si BP Sara, baka hindi na bumagyo habang buhay, hindi na magbaha. Ganun siguro akala nila, no? mga ayos na kalsada na sinisira para sa korupsyon. Tama. Yan ang perwisyo. Oo nga, no? Nakikita nyo yon yung
Makikita nyo yung daanan, malinis naman, patag naman. Tapos bigla nilang hanggang dun sa dulo. Tapos minsan hindi natatapusin. Diba? Paldo. Wala na, ba't hindi tatapusin? Wala na sigurong pondo. Sinurakot na. Ang gagawin nila, papasadahan na lang po ng para lang magpantay. Eh di pumangit na yung kalsada. May nakita pa nga ako, pinupukpukan ng maliliit na maliliit na ang tawag dyan, bakal, para kunwari may bakal sa loob. Napanood ko yun. Grabe dito sa Pilipinas. Yung mga baka ma-high blood pa tayo lalo. I-play na lang muna natin. Perwisyo, kapag nandiyan yung baha, Ah. dahil walang flood control. Oo. May na-release na budget sa flood control, Oh. pero konting ulan, baha, lubog tayo. Yan ang perwisyo. Kailangan makulong si Marcoleta para mawala yung baha. Ganyan. Kailangan makulong si Jinggoy para mawala yung baha, mawala yung korupsyon, mapanagot. Ikulong nyo naman yung mga ulo talaga. Ayaw nila ikulong. Bakit? Baka kasangkot. Siguro kahit ikaw na nambabash ka, aminado ka sa sarili mo. Natakot ka ma-ospital. Kahit mayayaman dito sa Pilipinas, takot mo ospital. Dahil sa health system natin. Naalala ko yung health system na yan, mga kapatid. Matindi din yung health system natin, ano? Kapag wala ka pang 24 hours dun po sa kinalalagyan mo at nategi ka, wala kang benepisyo makukuha. Ganun yun. Hindi mo magagamit yung PhilHealth. Ganun ba yan? Naparang ko yun sa Jessica Soho ba yun? No hospital ka, ubos lahat ng pinaghirapan mo, ubos lahat ng inipon mo. Dahil tuloy-tuloy tayo, ang health system ng Pilipinas. Alam natin lahat yan. Lalo na pag dadalhin tayo sa mga public hospital, takot na takot tayo. Dahil baka doon na tayo mamatay. Pero sobrang laki ng pondo ng health system ng Pilipinas. Ikaw na wala ka nang ginawa kundi mambash, kahit ang nilalabanan na is corruption, wala kang ginawa kundi mambash. After few years, pagtanda mo, paglaki ng mga anak mo, kapag tinanong ka ng anak mo, tatay, nanay, sabi sa history, nangyari daw ang pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas nung taon na yon. Nasaan ka nun, nanay at tatay? Ano ngayon ang isasagot mo sa anak mo? Anak, nung panahon na naranasan ng Pilipinas yung pinakamalaki korupsyon sa kasaysayan, ginagawa ko? Sa cellphone. Nang tutrol sa social media. Yung tinatawag na perwisyo istorbo yung mga nagrarally sa EDSA. Na kung saan niya panawagan lang naman accountability. Di ba? Share. Palakpakan natin si Share. Oh. Tinitingnan ko yung mga naninindigan tumalaban sa korupsyon. Ang gagawin ko doon, uusigin ko, ibabash ko, at gagawin ko ng kahihiyan. Yan ang ginagawa ko, anak. At ang pinakamasakit pa niyan, pag nalaman ng anak mo na isa ka palang trolls, isa kang bayaran. Yan ang totoong perwisyo. Nung nagrally ang INC SEDSA, talagang maraming naabala, may mga na-late sa pagpasok sa trabaho, merong hindi nakarating sa appointments nila, merong hindi nakapasok, at pasensya na kayo doon. Sabi naman ng iba, sobrang perwisyo daw. Ay, sorry. Umulit na pala tayo. Para dito kay Karin. Ano masasabi mo dyan? Kayo talaga, oo. Yan na nga ba problema sa inyo dyan sa House of Representatives? Pakinggan na ho natin si Karin na sa tatanggol niya sa laway ni Baculaw at doon sa sipon ni Liguran. Pakinggan ho natin to. Nandiyo si Chuwo. Nasabi ni na may nagbanta kay Congressman Terry Ridon. Pero dito naman, May nagbanta kay Terry Ridon? Wag niyong pagbantaan si Ridon.
Lahat naman tayo magugurgur eh. Magugurgur din yan. Tayo magugurgur. Si Garin magugurgur. Lahat tayo magugurgur. Yun nga lang timeline hindi natin alam. Pero huwag yung pagbantahan. Tigilan niyo yung banta-banta na yan. Diba? Inaano ba kayo ni Terry Redon? Nakakabwisit lang ilong niya pero huwag yung pagbantaan. Yung pagbanta na pinag-uusapan sa impeachment court ay pagbanta ng pagpatay. No, kasi marami pwede kang magbanta ng sulat. There are a lot of threats, pero yung pagbanta ng pagpatay ay hindi ordinaryo yon. Hindi rin ordinaryo yung pagbabanta kay Congressman Ridon dahil hindi kasang-ayon sa kanyang sinasabi. Ang dapat na ginawa ng konsehal na ito ay sagutin at linawin kung ano yung punto niya. Threatening somebody, especially if you are in an elected position or maski hindi elected position, kapag ikaw nasa posisyon ng superiority. Kunyari, ikaw ay isang may-ari ng malaking negosyo, nagalit ka sa iyong empleyado. Kung galit ka dahil may nagawang empleyado, maintindihan natin yon. Pero hindi makatarungan na barilin mo o patayin mo ang iyong empleyado dahil nagalit ka. Kaya nga may mga ganyang sitwasyon. Merong nagalit sa traffic, babarilin mo dahil nagalit ka. Again, hindi yon justifiable. Yung tanong, ito ba ay parang nagiging parte ng culture? Admittedly, as a mother, nakikita ko itong lumalaganap sa ating komunidad ngayon. At bakit? Dahil naipakita noong mga nakaraang taon na normal lang na pagbantaan mo ang isang tao, which is wrong. Kaya nga ipinapakita natin ito na hindi ito nararapat at hindi ito dapat gayahin ng ating future generations. Okay, hindi nararapat ang pagbabanta, okay? Hindi nararapat na gayahan niya ng future generation. Pero kung yung pinagbabantaan mo, mga lulong sa droga, nagbebenta ng droga, nagsisira sa buhay ng susunod na henerasyon, para sa atin, nararapat lang na pagbantaan niya mga yan. Na kung sakaling hindi kayo tumigil sa pagbebenta ng droga, gano'n ang aabutin nyo. Walang problema yan. By all means, lahat ng government official, pagbantaan nyo yung mga nagbebenta ng droga na yan. Pag hindi kayo tumigil, pag inabutan namin kayo at naglaban kayo, patay kayo. Diba? Ganun lang naman yun. Kan naman Garin, oo. Pero, diba? Yung ikaw walang kaabog-abog nagbabanta ka dahil lamang nabadtrip ka sa ilong ni Ridon. Diba? May problema dyan. Yung kay BP Sara naman, may banta sa buhay niya, Operation Romanov, di ba? Ang pagbabanta niya, pag may nangyari sa akin, wala pa naman nangyayari sa kanya, kaya huwag kayong nervyoso. Ito talaga si Garin, no? Imagine Karmahan mo lang, kalmahan. world, a chaotic country, kung saan kapag kunyari magalit yung estudyante at nainis siya sa teacher, pagbabantaan niya, napapatayin. Grabe naman, ang OA naman nun. Di ba? Ang OA naman, pagalitan ka ni teacher, pagbabanta. Walang ganon, madam. Diba, ang pinakamalaking banta dito, yung mga naturukan ng Dembaksya. Kasi mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin natin alam kung ano ang long-term effect. Kasi meron ng short-term yung iba, yung yung immune system nila, immune system, no? Parang, hindi tinanggap ng maayos yung mga pinagtuturok nitong ayun, gurgur na sila. Pero yung mga naturukan, hanggang ngayon buhay pa, yung long-term effect nun, di pa natin alam kung ano talaga, yun ang problema. Dapat doon ka concern kung ano mangyayari doon sa iba pang naturukan ng Dembaksya. Mali yun And that is why meron tayong mga batas. Pagbantaan nyo yung mga kriminal, pagbantaan nyo yung mga magnanakaw sa pamahalaan, pag di kayo tumigil, anak ng toko, pag inabutan namin kayo, makukulong kayo. Yun ang pagbantaan nyo, Garin. That is why kaakibat ng posisyon Yan. ay pananagutan. Tagal naman nung Hindi pwedeng gawing normal yan. At yung konsehal na gumawa noon ay dapat niya ring i-explain. Because as an elected official, merong certain idealism na ipinapakita yung ating mga supporters. And we have to set a good example. Dahil kaakibat ng ating posisyon ay pananagutan. Pananagutan. Again, maski galit ka or meron kang inaayawan, hindi ito rason para magbanta. Tama naman yan. Pero pagkagalit ka doon sa mga kriminal na sumisira sa buhay ng ating mga kabataan,
Para doon sa mga kriminal na nagnakaw sa kaban ng sambayanan, pag inabutan namin kayo, anak ng toka, makukulong kayo sigurado. Yan, ganun klaseng pagbabanta, walang problema yan. Pero pagka buhay na yung gustong kunin sa'yo, at sinabi mo, pag may nangyari sa akin, huwag kayong mag-alala. May mangyayari sa kaya nga, siguro dahil doon sa sinabi na yun ni VP Sara, kaya hindi nila sinagawa yung Operation Roma. Tingin ko, natakot eh. Di ba? Ka sa iba. Lalo na kapag ito ay banta ng pagpapatay. Sa totoo lang, nagugulat rin ako kasi wala naman ito nung unang panahon. But now, social media, our phones, kapag may ginawa ka at parang hindi sang-ayon dun sa isang tao, may mga trolls ka agad na magbabanta sa'yo, magbabanta sa kasamahan mo sa pamilya. And this is again wrong. Na-weaponize yung kultura na parang sinasabing okay lang magbanta. Mali nga yun. Naiintindihan namin kagaya nito, galit ako sa'yo dahil sa ginawa nyo doon sa mga kabataan tinurukan ng Dembaksya. Hindi kita pagbabantaan kasi naiintindihan ko, meron kaakibat na kulong yun. Meron kaakibat na consequences yun kung sakaling gawin ko yun. Naiintindihan namin yun, hindi okay yun. Pero yung ginawa ni BP Sara, hindi pagbabantay yun, conditional nga siya. Kung sakaling may nangyari sa akin, revenge from the grave, kung tawagin nung mga Englisherong abogado, di ba? Revenge from the grave. Ngayon, kung buhay pa naman si BP Sara, huwag kayo masyadong praning. Ang dapat mapraning dito, yung mga naturukan ng Dembaksya. Di ba? Kaya wala kayong karapatang mapraning. Yung mga naturukan ng Dembaksya, silang dapat mapraning. Anong mangyayari sa akin? After 10 years, after 15 years, after 20 years. Meron bang epekto to sa aking immune system? Doktor ka pa naman. Hindi tama magbanta. Pero kung alam mo kung sino tatrabaho sa'yo para magurgur ka at ang tanging paraan para mapigilan yan, hindi sila saktan pero takutin sila na kung sakaling may nangyari sa akin, mayayari kayo, pasisyahan tayo, tutumba kayo lahat, diba? O ngayon, parang ganito yan. Meron kang hawak na ebidensya. O sige, pagka tirinabaho nyo ako, meron na akong will. Pag natumba ako, lahat ng kabulukan nyo dyan, ibubulgar ko yan. Parang pagbabanta yung banta mo para lamang mapigilan yung Operation Roman. Diba? Ganun lang. O, para doon sa mga naturukan magsilabasan kayo. Dahil mapangas hanggang ngayon, dapat magkaroon kayo ng compensation galing doon sa mga nagtulak dyan sa visit na gamot na yan, ha? Kaya ngayon pinag-uusapan Dapat makompensate kayo. yan. Kaya impeachable offense siya, kaya may pananagutan dahil hindi rason. Hindi kayo ang magsasabi kung dapat ma-impeach si BP Sara. Ilatag nyo yung argumento nyo. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga... Diba? Ng emosyon ay maging validation ng iyong galit at pagbanta ng pagpatay. Right. Go ahead. Hello po, good morning, Kongs. My first question po yung para po kay Congressman Garin, Dr. Garin. Nung Monday po, nag-viral after ng Yan. statement, I like it. I like it. I love it. Yan ang gusto opening ko. statement ni Congressman Jervy Luistro, yung Laway. mga meme na may laway. Ayan. And the next day, yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga May sakit ba sa bituka o sa bunganga itong si Luistro? Malalaman na muna natin yan. a medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Ayan. Bakit nga? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness at kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung, if the spokesperson siya. Pero, nagulat ako nung sabihin niya,
physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie. Yan. Especially if you're a former official of the government. Oh. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Oh. Ang sipon ay isang viral infection Oo. na nangyayari sa ating lahat. Nako. At hindi natin... Ito na yung kay ano, kay ligutan. Hindi, sabihin mo lang, wag lang siya suminghot bago mag-ano. Baka merong sumabit sa ilong niya, no? O yung mismong inhaler, pumasok din niya na mailabas. Di ba? Sabi mo, wag mo na muna siya suminghot para walang sumasabaw, di ba? Dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't-lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Yan. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ayan, Ginagawa ba nila ang Oo. kanilang tungkulin? Oh. Why go Why go? into a discourse? Well, again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. Oh, so ngayon, dito sa administration na to, nasa ano tayo, dapat i-correct natin lahat ng mali na nangyari doon sa administrasyon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganon ba, Janet Garin? Oh, ganon. Yung pagbabanta, yung correct natin kung ano mga walang nako-correct, madam. Lumalala ang korupsyon. Lumalala ang pagnanakaw sa pamahalaan. Anak ng toka, i-correct mo yung mga naturukan. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinip-on, Sinip-on. is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw, Hindi naman bawal uminom ng tubig. Di ba nga sinasabi, feel free to drink some, di ba? Ang OA mo naman, pinapainom nga sila. ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Oh. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sip-on. Sip-on. Never in the history of the medical community has colds or sip-on been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sip-on and having saliva are symptoms of lying. Sino ba nagsabi nun? Sinyalis ng laway. At sipon yung pagsisinungaling. Kahit walang sinyalis yan, mga sinungaling yung mga yun. Hindi natin kailangan ng sinyalis yung sa prosecution. Sa pagsasalita nito ni Garin, hindi natin kailangan ng sign. Di ba? Hindi natin kailangan yan. Pang mahihinang nila lang. Yan, mga sign na yan. Yung mga taga-prosecution, mga basura lumalabas sa bunganga nila, period. Kahit anong ilatag ng mga yan. Oh, sige nga mga kababayan, gusto ko muna magkaroon tayo ng mabilisang attendance dito sa PH Update. Iboboto nyo ba si BP Sara sa 2028? Ay hindi, ganito na lang. Baguhin natin. Erase PH. Palpak yun. Walang kwenta yung tanong ngayon. Oh, ito. Oh, ito tanong natin, mababago ba ng kung ano mang ebidensya, testigo, dyan sa impeachment trial na yan, na ilalatag ng prosecution dyan sa impeachment trial na yan, yung inyong boto sa 2028 para kay BP Sara. Dapat pala gano'n ang ating intro. Para ika nga paalala natin dito sa mga siraulo na to,
walang anumang ebidensya ang makakapagpabago sa kaisipan ng mga taga-suporta ni VP Sara. Para matapos na. Akala nila maliligawan din na tayo. Paano PH? Ganito, ganyan. Wala. Alam namin, hindi katiwa-tiwala yung mga nagpipresenta. Luistro, Chua, Kakantoka, Jokno, Kapunan. Yan ang mga magpipresenta ng mga ebidensya laban kay VP Sara. Mag-uwian na lang tayo. Magsiuwi na tayo. Bira. In the video kasi it mentioned Oh. a former DOE official, DOE Undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una, no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, eh hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami, tao rin, at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po ako magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po, sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun, magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo, syempre nandoon din yung tension, nandoon din yung stress, hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko.